Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa inyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa inyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat-dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Sa inyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa inyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat-dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo, tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang
Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay Sunday at purihin natin ang Diyos dahil magkasama-sama na naman tayo sa isang gawain ng Christ Appointed and Chosen Community Church. Sinabati ko po ang lahat na kapatiran natin dyan po sa Baguio City, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Bacoor, sa Bohol, sa La Union, sa Negros Occidental, at sa lahat po ng sulok ng ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at as I said, na magsisiris po tayo sa ating aralin sa Book of Revelation. At sa umagang ito, mapalad po ang bawat isa sa atin dahil po ang ating pag-aaral ay kunin naman natin po sa chapter 8. So, chapter 8 verse 12. At saka Revelation chapter 16, 1 to 21. Mga minamahal, mga kapatid ko, ang ating aralin ngayon ay 2 puntos po. Una po, pag-aralan natin about the seventh trumpet. At pangalawa po ay pag-aralan na natin po yung about the seven bowls. So, maaari po, bitin po ang ating pag-aaral kasi 2 lesson ang ating aralin sa umagang ito. But be patient with me habang nagtuturo pa ako ng salita ng Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 8 verse 12, at ang ikaapat na anghel ay umihip at ang ikatlong bahagi ng araw ay tinamaan at ang ikatlong bahagi ng buwan at ikatlong bahagi ng mga bituin. Ano pat ang ikatlong bahagi nila ay nagdilim at ang araw ay hindi lumiwanag, sa ikatlong bahagi nito ang gabi gayon din. Then, balik tayo sa verse 1 and 2, sabi, at nang nabuksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkakaroon ng katahimikan sa langit sa pamagitan ng halos kalating oras. At makita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos at sa kanila ay binigay ang 7 trompeta. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon at tayo po ay patuloy sa presensya ng Diyos, tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat muli sa pribileyo at pagkakataon na binigay niyo sa amin sa umagang ito. Panginoon, dalangin namin na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan, kaunawaan sa inyong mga salita na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, dalangin namin na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin na pamumuhay. Alam namin po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita ay tunay na ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa habang nag-aaral kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Father God, at sa kalagitnaan po ng bawat isa na nakikinig ng gawain na ito, dalangin ko, Panginoon, that your grace and your mercy be upon them, O Lord. At sa umagang ito po, Panginoon, masumpungan namin ng kapayapaan, ang kagalakan at pagpapala na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalang Panginoong Jesus na iyong anak aming kapagligtas. Amen, Amen, at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. As I said a while ago, ang ating aralin sa umagang ito, what are the 7 trumpet and the 7
bowl in Revelation. No, sa libro po ng Pahayag, ano ba ang ibig sabihin nito, yung 7 trumpeta at ang 7 mangkok? Mga minamahal, mga kapatid ko, habang tayo po ay nabubuhay, kailangan natin, sabi ng Panginoon, we must be prepared. Maganda po tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Excuse me. Merong oras, merong period, merong time that will keep happen on the earth na sinasabi sa Aklat ng Pahayag, yung Great Tribulation. There will be a time of horror and judgment upon the earth that will be unmatched by another time in the human history. So mga minamahal, mga kapatid ko, yung libro po ng Pahayag ay dinidescribe niya yung bawat yugto, yung bawat event na mangyayari sa history ng mundo that will take place during this time. Granted, there are some symbolism within Revelation. Ngunit kung ito po ay ating maunawaan, then yung larawan sa kasalukuyan ay magiging klaro sa bawat isa sa atin. Kaya nag-aaral tayo ng libro ng Pahayag, hindi para takutin ang bawat isa sa atin, kundi mabigyan tayo ng kaunawaan at sabi nga natin kanina that all of us will be prepared for the coming days and time na darating at pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya maging klaro, no, yung picture na ating masusumpungan pagdating ng oras. One of the thing mentioned dito sa binasa natin sa verse 2 ay yung 7 trumpeta. What we want to look at today is what are the 7 trumpet in Revelation. It is probably hindi siya posible to give you yung buong buo at malalim na detalye, yung mga analysis about the 7 trumpet. Ito po ay 7 article, no? 7 trumpet. However, mga minamahal, it is possible to give you enough. Mabigyan tayo ng tamang-tama lang na impormasyon upang ang bawat isa sa atin ma-encourage na patuloy na aralin natin more, study further dito sa book ng Revelation. So sa umagang ito, allow me, mag-uumpisa po tayo. Where does the Bible discuss the 7 trumpet? For deeper study at maunawaan natin what the 7 trumpet in Revelation are, kailangan natin ay mag-google po, no, ng maraming oras sa pagbabasa ng book ng Revelation o book ng Pahayag. Ito po ay masusumpungan natin sa chapter 8 hanggang chapter 11. So mga minamahal, mga kapatid ko, kung maiisip natin ang salitang trumpeta ay isang bagay na maaari ay maaalala natin sa ating mind na yung mga ginagamit natin yung trumpeta para mag-assemble, mag-pronounce ng isang bagay.
No? So, lagi, pagka nagsisimula po tayo ng ating gawain, ay pinapatunog ko yung trumpeta, ibig sabihin isang hudyat para mag-assemble na po ang bawat isa, mag-pay attention ng bawat isa, at makikinig na tayo sa ating aralin. No? Itong trumpeta. They are used to make a grand pronouncement, like the entrance of royalty, for example. Di ba? Pagka pumasok ang hari, tutunog ang trumpeta. No, itong mga trumpeta ay iba't ibang klase. At isa't isa ay they will pronounce a different judgment upon the earth during the Great Tribulation. No, 7 trumpeta yon. No? So, iba't ibang tunog kasi naglalarawan yan sa iba't ibang paghukom ng Panginoon pagdating po ng Great Tribulation. Yung pagdating po ng araw ng paghihirap. When are the 7 trumpet blown? Yung trumpeta ay ni-reveal after John. No? After na makita ni Apostle John ang vision of the great crowd from every tribe and nation standing around the throne offering worship to the Lamb of God, here is what happened next. No? So ito, pag tunog ng trumpeta, aasahan natin kung ano ang mangyayari. So binasa natin sa Revelation 1 and 2 yung contrast ng yung pagtatahimik doon sa langit na bayan compared to the great roar that was just heard must have really been defining sa kay Apostle John. So as you see, within the 7 seal, there are 7 trumpet. No, last week po ay pinag-aralan natin yung patungkol sa 7 tatak. No, yung anong mga kulay yon. No? Puti, pula, itim, at maputla na kabayo. Yung seal. There are 7 trumpets which are to be blown. No? After the 7 seal na binuksan, ito naman po ang 7 trumpeta na hihipan. No? At bawat isa ay will pronounce kung anong klase na judgment, na paghukom sa sanlibutan. No? Sunod-sunod yung trumpeta na patutunugin. When you look a little closer at the opening verse in chapter 8, it seems the blowing of the trumpet is a response to the saint offering prayer to God. No? Consider natin sa Revelation chapter 6 verse 9 to 12. Sabi, at nang mabuksan niya ang kalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng damba na ang kaluluwa nila na pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuo ng kanilang pinangawakan, at sila ay sumigaw na may malakas na tinig na nagsasabing, gaano katagal, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo ba ihahatol at ipaghihiganti ang aming dugo sa kanilang nananahan sa lupa? At mapuputing mga balabal ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila, at ito ay sinabi sa kanila na sila ay dapat magpahinga na sandaling panahon hanggang kanilang mga kapwa-lingkod din, ang kanilang mga kapatid na dapat mapatay na gaya nila ay maganap. No, so
God in response to the prayers of the martyr, no? Yung mga martyr, yung mga santo na doon sa ilalim ng dambana na pinapatay during the Great Tribulation. No? Sinasabi nila, vindicate these people with the blowing of the trumpet. God is judging the people of the earth and bringing vindication for His people in one. By the way, mga minamahal, yung mga panalangin nandoon sa isang bowl, no, the prayer of God's people na umiiyak sa Kanya sa panalangin. So do not ever stop doing that. No, yung prayer natin every day, huwag nating tigilan kasi iniipon ng Panginoon doon sa ilalim ng dambana. Isang mabangong samyo doon sa dambana. So the trumpet and the judgment and the heart of the seventh trumpet in Revelation are the judgment that comes with the blowing in of each one. No, ito ay paghukom. Habang isa-isa na hinihipan ng trumpeta, each trumpet were blown by the different angel, but the angel are got name. So, isa-isahin natin ito yung mga paghukom ng Panginoon. Una, yung unang trumpeta being devastation to the earth itself. No, sabi sa verse 7, ang unang anghel ay umihip at sumunod na ulan ng yelo apoy na may halong dugo. At mga ito ay ihagis sa ibabaw ng lupa at ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasusunog. So, yung unang trumpeta will bring devastation, no? Sisirain niya ang mundo, yung earth. No? Kasi magpapaulan ng apoy ang Panginoon. At ang pangalawang trumpeta is targeted toward the sea. No, yung pangalawang trumpeta, pag ginipan, ay yung target niya, yung dagat. Sabi sa verse 8 to 9, at ikalawang anghel ay umihip at waring isang malaking bundok nagliliyab sa apoy. Ang inihagi sa dagat, ang ikatlong bahagi ay ng dagat ay naging dugo. Ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay may buhay na matay at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. So, yung pangalawang trumpeta, ang target niya ay yung dagat. At ang mga nilalang doon sa dagat ay mga ngamatay kasi ang dagat ay magkakulay dugo. At ang mga barko ay masisira. Yung pangatlong trumpeta ay ihipan and it affect the water supply which brings death to many people. So itong pangatlong trumpeta ay ihipan at magdadala ng kamatayan sa maraming tao kasi yung maapektuhan yung supply ng tubig. No? Basahin natin sa verse 10 to 11. At ang ikatlong anghel ay umihip at may nahulog sa isang malaking bituin mula sa langit na nagliliyab na wari isang ilawan at ito ay nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa bukal ng mga tubig at ang pangalan ng bituin tinawag na Ahinho at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahinho at maraming mga tao namatay dahil sa mga tubig sapagkat ang mga ito ay maging mapait. So yung pangatlong trumpeta ihipan at it will affect the water at magdadala ng kamatayan sa maraming tao. No? Kasi ang tubig ay magiging mapait. Then, the fourth trumpet ay hipan ng anghel and it attacked the sky, affecting the sun, moon, and star. So, ihipan ang pang-apat na trumpeta
At ang atake po ay doon po sa kalawakan at maapektuhan yung araw, yung buwan at ang mga bituin. Sabi niya sa verse 12, at ang ikaapat na anghel ay umihip at ikatlong bahagi ng araw ay tinamaan at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Ano pat ang ikatlong bahagi nila ay nagdilim at ang araw hindi lumiliwanag sa ikatlong bahagi nito at ang gabi gayon din. No? So, imagine, mapupuno po ng kadiliman kasi ikatlong bahagi po ng araw, ikatlong bahagi ng buwan, ikatlong bahagi ng bituin ay sisirain ng pag-blow po ng pang-apat na trompeta. So mga minamahal, mga kapatid ko, ang mundo, ang dagat, ang tubig, at ang kalawakan ay maapektuhan sa paghihip ng apat na trompeta na ito. No, ito po yung apat na paghukom ng Panginoon. These are all the things required for life. And God is affecting these things to judgment for those who has rejected Him. No, ito po ang mga tao na nireject nila yung Panginoon, sila po ang mga apektuhan. Dahil pagkatapos na hipan ng pang-apat na trompeta, merong kokonte, no, na hihinto ang Panginoon before the last three trumpets are blown. No, sabi sa verse 13, at mamasdan ko narinig ang isang anghel na lumipad at sa kalagitnaan ng langit at pagsasabi na may malakas na tinig, Saba, 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 ang mga naninirahan sa lupa sa dahilan ng iba pang mga tinig ng trompeta ng tatlong anghel na hihipan pa. So mga minamahal, mga kapatid ko, so you see, in the middle of judgment, no, sa kaligitnaan ng paghukom, ang Diyos ay hihinto sandali. He decided to give additional warning. No, magbibigay pa siya ng karagdagang babala sa tao kung ano pa ang darating. At the same time, bibigyan niya ang mga tao ng opportunity para magsisi. No? So mga minamahal, I think sometimes people believe God's bring judgment because He is just God. In order for God to be who He is, He must judge sin. Kailangan niya hatulan ang kasalanan, yet even in the judging process, God offers opportunity for repentance because that is His heart. Nasa puso ng Panginoon na ayaw niya mapahamak ang tao, ay kaya binibigyan niya ng opportunity upang magsisi, balik sa Kanya. No, so, pansinin natin yung tatlong trompeta ay pinatunog na. Tapos magpo-pause ang Panginoon kasi bibigyan niya ng opportunity ang tao. As you can see with the first fourth and the seventh trumpet in Revelation, things are getting pretty hard. No, pahirap na habang iniipan ang bawat trompeta. At magiging worse pa, mga minamahal ko. So ito na, iipan na yung pang-5 trompeta. No, the fifth trumpet. This trumpet released Satan with power to use demonic influence, described as locos, to torment those who have rejected God. Surprisingly, they are allowed to torment, but those who they torment won't not die. No, yung pahirapan ni Taning
Kahit gusto niya mamatay, hindi siya mamamatay. So you see, makikita natin, it was so incredible time. Ito torture na ang tao at ang pain ay maranasan nila. Ironically, the one who are protected are those who have seal of God on their forehead. Praise the Lord. Kung tayo po ay nasumpungan na meron tatak ng Panginoon, hindi natin daranasin yung paghihirap ni Satanas. No? Kasi yung kanyang pahirapan, yung may tatak niya. No? So tayo, mga minamahal na may tatak ng Panginoon, hindi natin daranasin yun. So worse and worse, become worse ang habang hinipa ng trumpeta. So ito na, pang-anim na trumpeta ay hipa na. No, sabi sa Revelation 13:21, okay. No, sa Revelation 13. This trumpet brings an astonishing amount of death in absolutely incredible response to it. With the sixth trumpet, yung pang-anim po na trumpeta, yung apat po na angel, ay i-release niya along with an army of 200 million, which is probably, ito po ay mga demonic army. They proceed to kill. Ito na yung pinag-usapan natin last time. 1/3 of all the people on the earth na papatayin. Again, a time unlike any we have even witnessed in human history, na ito po ay mangyayari na hindi pa nakikita ng sangkatauhan. What is fascinating, however, is the response of the people who survived this period. No, sa Revelation 9:20-21. At ang nalabi ng mga tao hindi napatay sa pamagitan ng mga salot na ito ay hindi pa nagsisi ng mga gawa ng kanilang mga kamay, upawag silang sumamba sa mga diablo at mga diyos-diyosang ginto at ilak at tanso at bato at ang kahoy na hindi nakakakita, ni nakaririnig, ni nakalalakad. Hindi sila magsisi sa kanilang mga pagpatay ng tao, ni kanilang mga pagkukulam, ni kanilang mga pagkikiapid, ni kanilang mga pagnanakaw. Now, so you see, mga minamahal, no, instead of turning to God, itong mga tao na ito, para magsisi, ay dinadagdagan pa nila yung kanilang kasalanan ng higit pa. Yung puso ng tao ay nagiging mas lalong matigas kahit na naranasan niya na yung matinding kahirapan at pagtutorture ni Satanas. At yung kamatayan, gustuin man nila, ngunit hindi sila mamamatay dahil sa kanilang kasalanan na nagawa nila. They continue to regret Him, to reject Him. No? Kahit na mahirap na, nireject pa rin nila ang Panginoon, hindi na nila nakikita ang pag-ibig at compassion ng Panginoon at matigas pa rin ang kanilang mga ulo. So, ibig sabihin, to show na yung danger at ang power of hardened heart, no? Dahil katigasan ng kanilang puso ay hindi sila magsisi ng kanilang kasalanan. That is why ang Biblia ay binibigyan tayo ng babala
against doon sa pagpapatigas ng ating mga puso. Napaka-dangerous at maraming consequences yung kaakibat sa pagpapatigas natin ng ating mga puso. So ito na, hipa na yung last trumpet. Before blowing of the seventh and the final trumpet, there are series of events that take place. I encourage ang bawat isa sa atin na basahin natin ang Revelation chapter 10 at saka 11 para makita natin yung kabuuan ng larawan. Sa banal na kasulatan, ang number 7 is a number of completion. Ibig sabihin, pag dumating na ang 7, tapos na. Tapos na ang gawain. Kaya ito na, darating na ang pang-7 trompeta. So the announcement associated with this trumpet falls right in line, isa-isa. Here is what happened when the 7th trumpet is blown. No, sabi sa verse 15 sa chapter 11, verse 15, at ang ikapitong anghel ay umihip at nagkaroon ng mga malalakas na tinig sa langit na nagsasabi ang mga kaharian ng sanlibutan ito naging mga kaharian ng ating Panginoon at ang sa kanyang Kristo at siya ay mag-aari magpakailan at kailanman. No? So with this trumpet, ito po yung announcement na ang Panginoong Yesus, yung pag-aari niya ay darating na. As we move to the completion of the period, no, matatapos na po yung pahina. While the tribulation does not end, right when the trumpet is blown, it is getting close. There are some major event left to play out, but we know this trumpet is blown. No, hindi pa yun yung paghukom eh. Pagkatapos ng 7 seals, 7 trumpet, hindi pa yun. Malapit na tayo doon sa dulo, parating ng Great Tribulation. No, pagdating ng araw ng paghihirap. So you see, mga minamahal, when you consider what the 7th trumpet in Revelation, you see there is a lot of digest. No, marami tayong mapupulot. Kung tayo po ay magtatagumpay at magkaroon tayo ng mabuting paglalarawan, what they are, and hopefully we will use this as a starting point to more and more na mag-aral tayo ng Book of Revelation. No, kung hindi pa natin naging klaro na lalarawan ng mabuti yung mga previous na pag-aaral natin, ibig sabihin, more and more study pa ang gagawin natin. I did not write this article na parang final analysis na. I would probably need a whole book for that. But I simply wanted to get the ball rolling. No, gusto ko lang po na bawat sa atin ay mayroong kaalaman at aware po tayo sa darating na tribulation. Hopefully po, merong pang dalawa pa tayong series na pag-naaralin, no? The next po ay yung white throne, no? Yung ating pag-aaral. At last nating pag-aaral ay nasa chapter 21 naman tayo to 22. No, so hopefully this will challenge. No, nawa ay na-challenge tayo at na-encourage tayo
na tingnan natin, basa-basa rin tayo ng, ng, ng Biblia, yung propesya at the end times, upang ang bawat isa sa atin ay mawala sa atin ang pagkatakot at mabuksan ang ating kaisipan, mabuksan ang ating mga mata no, sa darating na mga event no, sa history ng mankind. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, in all honesty, if you are in Christ, there is nothing for you to be afraid of. Totoo. Pag ikaw ay Kristo, hindi ka dapat matakot eh. No? Kaya kung favor man tayo sa vaccine or hindi man tayo favor sa vaccine, if you have peace on that, then go on. No? Kasi may meron tayong Kristo eh. At lahat tayo, nandun patutungo tayo eh. Wala namang excuse. Sabi sa Hebrews, di ba? Dumating sa tao na mamatay at hukuman. So walang excuse sa atin at darating din sa atin sa buhay na yan. So praise the Lord. Dahil meron tayong Jesus Christ, hindi tayo natatakot. Amen ba po? Amen. Kung amen, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. No? So the Bible, prophecy, and the end times without fear. With open eyes. In all honesty, if you're in Christ, there is nothing for you to be afraid of. If for some reason you should ever get fearful, alalahanin natin palagi, mga minamahal ko, sino ba ang nasa tabi natin? Whose side you are on? Nasa Panginoon ka ba? O sa kaaway? And know that, when it's all said and done, masasabi ko, ang lahat tayo ay nagtatagumpay. We are all winner. We are all survivor dahil meron tayong Yesu Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, napag-aralan natin patungkol sa 7 trumpet. Ngayon ay pag-aralan naman natin yung 7 vows. No? Sabi sa Revelation 16, verse 1, at narinig ko isang malakas na tinig mula sa templo na magsasabi, 7 anghel, tumayo sa inyong mga daan at ibuhos ang mangkok ng pagkapuot sa lupa. Anyway, we will study from verse 1 to 21. So, as you hear, sabi ng anghel, narito na yung 7 mangkok na ibubuhos sa lupa. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, sa aklat po ng pahayag, si John, na-discover niya sa vision niya na binigay ng Diyos sa kanya patungkol po sa huling araw, yung end times. Include yung 7 years tribulation, which God will pour out His wrath as judgment for the world sa kasalanan ng tao. Ito po yung final na pagtawag sa sangkatauhan upang magsisi ng kanilang kasalanan at mag-worship sa Panginoon kasi karamihan, large part ng population ay maranasan ang paghukom ng Panginoon. So you see,
ito po ay dumating sa tatlong ah, pagkakaibang mga series. No? Una, pinag-aralan natin about the seven seals, the seven trumpet, or vials ng pagkapuot ng Panginoon. At ito po ay sinabi niya, binasa natin sa Revelation 16, 1-2. No? Narinig ko isang malakas na tinig sa templo at nagsasabi sa pitong anghel, "Lumayo sa inyong daan at ibuhos ang mangkok ng pagkapuot ng Diyos sa lupa." So you see, mga minamahal, si Apostle John, nakikita niya ang pitong anghel na may pitong plague, may pitong pagkapuot, which are the last with them with the wrath of God. At ito na po, matatapos na, finish na. Sabi sa Revelation 15:1, "At nakita ko sa isang tanda ng langit na dakila kamangha-mangha, pitong anghel na taglay ang pitong huling salot sapagkat sa mga ito ay mapupuno ang pagkapuot ng Diyos." So si John, narinig niya yung boses na sa langit at sinasabi na yung pitong mangkok ng pagkapuot ng Diyos ay ibubuhos na ng pitong anghel. So una po yung mangkok, no? Na una, the bowl one, will a harmful and painful sore. No, yung sakit sa balat, no, yung dadapo sa tao upon the people who bore the mark of the beast, yung may mga tatak, no, ng Antichrist, at sila ay nag-worship sa image ng Antichrist. No, sabi sa verse 2, "At ang una humayo at binuhos ang kanyang mangkok sa lupa at may dumapong masama at mahabding sugat sa mga taong taglay ang tanda ng halimaw at sa kanila ay sumamba sa kaniyang imahin." No, so you see, the first bowl only affect those who have chosen to follow the Antichrist and those who have chosen to follow God. No, so yung unang mangkok, no, magkakaroon po ng sakit sa balat at ito ibubuhos sa mga tagasunod ng Antichrist. Yung pangalawang mangkok, ibubuhos, it become like the blood of a corpse, and every living things died that was in the sea. No, so yung pangalawang mangkok ay ibubuhos katulad ng isang dugo na amoy patay. No, sabi sa verse 3, "At ibubuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok sa dagat at ito ay maging gaya ng dugo, isang patay na tao at bawat nabubuhay na kaluluwa ay namatay sa dagat." So the second bowl kills the remaining life in the sea. Di ba kanina? 1/3 lang ang papatayin doon sa dagat. So yung natitira, pagbuhos ito ng pangalawang mangkok, mamamatay rin. A third sea life has already been killed by the second trumpet. No? So ito na, pangatlong mangkok na ang ibubuhos. Into the rivers and spring and water, they become blood. Sa verse 4, sabi, "At binuhos ang ikatlong anghel ang kanyang mangkok at ang mga ilog at mga bukal ng tubig at mga ito ay magiging dugo." No, yung tubig ay nagiging dugo. Yung third bowl, turn all sources of fresh water into blood. No, yung mga tubig na inumin ng tao magiging dugo. At ang mga anghel ay dideclare nila that God is just His judgment because the evil people of the earth have shed blood of believers.
they will now drink that blood. No, dahil maraming mga santo na namatay dahil sa pangalan ng Panginoon na pinatay ng mga Antichrist. So, ito yung parusa ng Panginoon, sila rin ay iinom ng dugo pag binuhos na pa yung pangatlong mangkok. Yung pang-apat na mangkok, the fourth bowl, on the sun, and it was allowed to scorch people with fire. No, sabi sa verse 8, at binuhos ang ikaapat ng anghel ang ikanyang mangkok sa araw, at ang kapangyarihan ay pinagaloob sa kanya upang sunugin ang mga tao sa apoy. So the fourth bowl, ito po ay mangyari, it caused the sun to burn people, no? Lalong iinit at iinit, no? Yung sinag ng araw, no? Pasakit yung init. No, yung tao na makakaranas nito ay they will curse God but still do not repent. No? Kahit naranasan nila ng hirap, hindi pa rin sila magsisi. Hindi pa rin nila bigyan ng kaulatian ang pangalan ng Panginoon. No, kasi may tatak na sila ng Antichrist. So ito na, panglimang bowl, no, panglimang mangkok. The throne of the beast and the kingdom was plunged into the darkness. Sabi sa verse 10, at ibinuhos ang ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa kaluklukan ng halimaw at ang kanyang karian na napuno ng kadiliman at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap at nilapastangan ang Diyos ng langit dahil sa kanilang manghirap sa kanilang mga sugat at hindi nagsisi sa kanilang mga gawain. Knows the fifth bowl. The fifth bowl covers the Antichrist kingdom in darkness. Itong kadiliman na ito ay magbibigay po ng pasakit sa mga tao na maranasan nila, sa dila nila nandoon yung pain. However, they continue to curse God and not repent pa rin. No, hindi na, wala na kasi may tatak na sila eh. So ito na ang pang-anim na bowl, nung pang-anim na mangkok ay ibubuhos ng anghel. The great river of Euphrates and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. No, sabi sa verse 12, at ibinuhos ang ika-anim ng anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. At ang tubig nito ay natuyo upang handaan ng mga hari ang silangan gawa ay may handa. No, so the sixth bowl, ito po ay tutuyuin niya yung ilog Euphrates at i-prepare niya yung daanan ni Satan, yung Antichrist, yung bulaang propeta na i-deceive niya yung mga natitirang mga leader ng mundo at i-prepare niya yung final battle against Jesus and a place called, yung binabanggit sa Bible, yung Armageddon. No, dito yon sa pang-anim na mangkok. Pang-pitong mangkok ng ibubuhos ng anghel. Bowl 7 into the air, and a loud voice come out of the temple from the throne, saying, "It is done." No, sabi sa verse 17, at ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at may lumabas na isang malakas na tinig mula sa templo ng langit, mula sa trono at nagsasabing, ito ay naganap na. The seventh bowl announce, no, ito na po yung katapusan ng paghukom ng mundo. There will be a great earthquake.
Merong malakas na lindol na maranasan ng mundo na hindi pa naranasan mula pa ng tinatawag mundo. Jerusalem will split into 3 parts. Yung Jerusalem po ay mahati sa 3 parte. And the cities of the nation will fall. No, yung city of the nation ay masasakop. Yung bundok at ang mga isla ay mawawala. At ang mga higante 100-pound hailstone, higante na mga bato, no, yung hailstone ay mahulog sa tao, tatamaan ng tao. Yung tao ay they will curse God, pero hindi pa rin sila magre-repent dahil may attack sila ng Antichrist. So itong mangkok, may interesante na pagkahintulad sa moment po ng Panginoong Yesus sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang huling hininga, sinabi ng Panginoong Yesus, Testelestai, it is finished. No, sa John 19:30. And the earth shake, no? Binanggit doon na lumindol na malakas at yung veil, yung kortina ay nahati doon sa templo sa 2 parte, no? Sa Matthew 27:51. So you see, mga minamahal, one of the angel who had one bowl, pinakita niya kay Apostle John na ang paghuhukom ay ito yung bagong Babylon na kung pag-aralan naman natin sa Revelation 17 at saka 18, no? Chapter 17 at saka 18. Yung the people of the earth ay magmumorn sila, madalamati sila, yung Babylon in destruction, but the people in heaven will rejoice that God has given judgment for against him, no? Sabi sa verse 20, ang bawat pulo ay tumakas at mga bundok ay hindi nasumpungan at bumagsak sa mga tao ulan at malalaking yelong mula sa langit na bawat tipak ay halos kasing bigat ng 1 talento at nilapastangan ang mga tao ang Diyos sa salot ng ulan at malalaking yelo sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, no, yung huling pag-uukom ng Panginoon at siya huling pagbuhos ng pangkapitong mangkok. All nations were deceived. Yung itong Antichrist na darating ay lilinlangin niya ang bawat bansa. No, dahil may kamanga-manga na mga magic. Itong si Babylon na ipapakita sa mga leader ng mga bansa at sila po ay maniniwala. And in Babylon was found the blood of the prophets of saints of all who have been slain on the earth. No, sa Revelation 18:23-24, at ang liwanag ng kandila ay hindi muling maliliwanag pa sa inyo at ang tinig ng kasintahan lalaki at kasintahan babae ay hindi muling maririnig para pa sa iyo sapagkat ang iyong mga ngalakal ang mga dakilang tao sa lupa sapagkat sa pamagitan ng iyong
pangkukulam at nilinlang ang lahat ng mga bansa at ang kanyang nasusumpungan ang dugo ng mga propeta at mga santo at ang lahat ng mga pinatay sa ibabaw ng lupa. No? So, makikita yung dugo, no, na yung mga martir na pinatay dito sa mundo na ito. Yung mga propeta, yung kanilang dugo ay sumisigaw. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, pagkatapos po yung huling mangkok na ibuhos, no, na pinakita kay John, yung hantungan, no, yung pinakita kay John kung ano ang mangyayari sa Babylon, then si Apostle John nakita niya yung puting kabayo. No, the one sitting on it called the faithful and true, and in the righteousness he judge and make was. No, sa Revelation 19:11, balikan natin. At nakita ko sa langit na buksan ang masdan ng isang puting kabayo na siyang nakasakay sa kanyang tinatawag na matapat at totoo at katwiran, umahatol siya at nakipagdigma. No? So, ito na po yun. No? Dati, doon sa seal, yung white horse ay nagrepresent sa Antichrist. Ito na po ay dumating ang puting kabayo na nakasakay po ang Panginoong Jesus. He is called faithful and true, and in righteousness the judge and make was. So the one in the white horse is Jesus. And he is coming to destroy Satan once and for all upang i-establish niya yung kanyang kaharian sa mundong ito at pagkarian niya, no? Yung millennial years, no? Ang Panginoon na Jesus na ang maghari. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, na pag-aralan natin una kanina yung seventh trumpet, na ito po yung judgment ng Panginoon, at yung seven bowl na judgment pa rin po ng Panginoon. Pero at the end, no, ay darating yung ating tagapagligtas, the faithful and true. And He will judge and reign, no, sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat muli sa natapos naming gawain. Salamat po sa inyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sa wisdom, sa understanding that you continue give us, O Lord. Father God, we humble ourselves to you right now in the name of Jesus, that you always with us and guide us, protect us. What we are doing right now in the name of Jesus, Panginoon. Kung may nakikita ka na mga kapatiran namin na merong kahirapan, merong problema, merong sakit, Father God, bangon niyo po sila sa banig ng karamdaman at sagutin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. I-restore mo, Panginoon, whatever the enemy has stolen to them, physically, spiritually, financially. Balik mo ito po, Panginoon, sa kanila at papalain ang kanilang buhay sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, we continue to praise your name. We continue to glorify your name. We continue ask you, O God, to be our God in every circumstances that we encounter every day, O God.
Alam namin na masigit ka pa sa anumang mga pagsubok na dumadating sa aming mga buhay. Ikaw ang naglalang ng lahat ng mga bagay, and we believe that you are still in control of everything. You are seated in the right hand throne of God in heaven. At alam namin, Panginoon, that you have planned for us. At sa oras na ito po, Panginoon, any curse or negative words against them, I declare na and void in the name of Jesus. Whatever in their hand, I ask and pray, it's going to prosper, Panginoon. Maging ito sa kanilang trabaho, i-bless mo, Panginoon. Sa kanilang mga negosyo, i-bless niyo po, Panginoon. Maging ito mga estudyante namin, Panginoon, pagpalain niyo po. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga anak mo dito po sa Christ Appointed and Chosen Community Church. Mga minamahal, taas natin ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. Shalom. Shalom everyone. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po na suportahan natin po ang gawain natin. Every Sunday pa rin po yung ating Sunday live service. Next Sunday po, I encourage each and every one of us na dalhin natin po yung ating communion element kasi first Sunday of the month at tayo po ay magpapartake ng Lord's Supper. We continue to study the book of Revelation, 2 chapter. Noon na lang natitira at matatapos natin ang buong cycle po ng book of Revelation. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.